Again, good day po sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan po natin yung about sa panel interview. Okay, this video ay para po sa mga applicants and future applicants. Anyway, congratulations nga pala sa lahat po ng mga applicants sa Bureau of Fire Protection na nakapasa or naipasa nila ang physical fitness test at ngayon ay nag-undergo na ng panel interview. Ngayon po tayo nagbibigay ng mga tips kung paano po natin ipasa yung ating mga interview. Ano po yung mga common questions na tinatanong po during interview. Okay? For uniformed personnel applicants, police, firefighters, military, correctional officers, interviews often focus on assessing key qualities essential for the job, and often assess both technical readiness and personal suitability for public service. Here are common questions you might encounter during the interview. Motivation and commitment. Tell me about yourself. What makes you fit for the job? Why we should hire you? What is your edge over the other applicants? Why do you want to be a police officer, firefighter, soldier, correctional officer? They want to understand your genuine motivation, dedication to public service, and understanding of the role's demands. What inspired you to pursue this career? What do you know about our department, service? Why do you want to work here specifically? Shows you've done your research and are genuinely interested in their organization. What are the primary reasons you want to leave your current position if applicable? Handling stress and pressure. Tell me about a time you had to make a difficult decision under pressure. What was the outcomes? How do you handle stressful situations? Can you provide an example? Describe a time when you had to remain calm and effective in an emergency situation. Teamwork and collaboration. Tell me about a time when you worked as part of a team to achieve a common goal. Why is teamwork so important in police work, firefighting, military, corrections? Describe a conflict you had with a coworker or supervisor. How did you resolve it? What did you learn? How would you help maintain good relations within the firehouse, unit, precinct, ethics, integrity, and judgment? How do you handle situations where you're faced with ethical dilemmas or conflicts of interest? Define honesty and integrity and explain why they are important in this profession. Tell me about a time you made a mistake. What did you learn from it? Would you ever disobey an order? If so, when? This tests your understanding of chain of command and ethical boundaries, problem solving and decision making. Give me a specific example of a time when you used good judgment and logic in solving a problem. Describe a situation where you had to make a split-second decision. How did you handle it, and what was the outcome? How do you prioritize and manage your time effectively in a fast-paced and unpredictable environment? Communication and interpersonal skills. How do you deal with individuals who may be confrontational or uncooperative? Tell me about a time where you had to provide service to a wide variety of people from diverse backgrounds. How do you ensure effective communication with inmates, the public, your team, superiors? Describe a time when you had to de-escalate a conflict. Self-awareness and personal qualities. What are your greatest strengths and weaknesses? What personal qualities and traits do you possess that would make you well-suited for this career? How would your old boss describe you? Where do you see yourself in 5 to 10 years? What have you done to prepare for a career in this service, department? Tips for answering. Use the STAR method. For behavioral questions, for example, tell me about a time. Structure your answer using the STAR method. Situation. Describe the context. Task. Explain the task or challenge. Action. Detail the specific actions you took. Result. Share the outcome and what you learned. Be specific, avoid generic answers. Provide concrete examples from your past experiences, work, volunteer, or personal life that demonstrate the qualities they're looking for. Be honest and authentic. Interviewers can usually tell when you're not being truthful. Show, don't just tell. Instead of saying I'm a good leader, tell a story that illustrates your leadership skills. Research the organization. Tailor your answers to reflect the values, mission, and specific challenges of the agency you're applying to. Practice, rehearse your answers, but don't memorize them word for word. You want to sound natural and confident. Remember, the goal is to demonstrate that you possess the necessary skills, temperament,
and commitment to excel in a challenging and demanding uniform personnel role. Okay, during po sa interview ay dito po ay meron po yung pagkakataong sabihin sa mga panel interviewer kung ano po ang meron sa inyo. Okay, sabihin niyo po doon during interview kung tinanong kayo, lalo na especially kung tell me about yourself, kung saan ka magaling. For example, magaling kang mag-basketball, magaling kang humawak ng computer, or marunong kang mag-drive, basta kung saan ka magaling, sabihin mo po dyan. Yan po yung inyong pagkakataon. Okay? Marunong kang humawak or gumamit ng mga instruments. Ayan. Kasi malaking puntos po yan. Okay? Kasi, for example, sa mga instrument, okay, kung meron kang instrument na kayang hawakan, okay, o kayang tugtugin, okay, malaking puntos po yan kasi nga meron po tayong band bawat region, okay, na kailangan na binubuo, na naghahanap din po sila ng mga talent na ganyan. At sa basketball din po, kung kayo po ay masyadong magaling sa basketball, sabihin niyo po kasi meron din po tayong tinatawag na Fire Olympics, Regional Fire Olympics, National, yan mga palaro. Kung saan pong laro or event kayong magaling, pwede niyo pong sabihin kapag pwede po kayong manoted dyan. For example, kinakailangan talaga ng ganyang skills or talent. So, pwede kayong manot dyan na ito si ganito during interview, kanya niyang ganito, ganyan. So, yan. Dyan po, lahat po ng nalaman ninyo kung sa sport man yan, kung saan man yan, sabihin po ninyo dyan, ipagbalakin ninyo dyan na dyan kayo magaling sa area na yan. Okay? Plus points or laki ang chance na pwede kayong manoted at pwede kayong kunin bilang kung saan kayo magaling na area. Okay? Again, based on my experience, okay, sa aking mga bilang dating applicant, no, 4 na beses po tayong dumaan sa interview. And lahat po ng interview nating pinagdaanan ay pasado po yun. May secret po o aking pong ginagawa na bagay kung bakit po palagi may pasa yung interview ay memorize lang po natin, intindihin at sa luuhin kung ano po talaga yung trabaho, yung mission na ginagampanan, mandate ng kung ano man yung ating ina-applyan na trabaho. For example, sa Bureau of Fire Protection. Okay? Yung mission, yun po yung aking inaral, inintindi. At lahat po ng tanong ay halos po kumukinik doon. Okay? Unang-una, let's present muna the mission of the Bureau of Fire Protection. We commit to prevent and suppress destructive fires, investigate its causes, enforce the fire code and other related laws, and respond to man-made and natural disasters and other emergencies. Okay? Based on experience po, plus lahat po ay dyan ko po kinukuha yung sagot. For example, tinanong ako, what is your, ano po yung aking kalamangan sa ibang applicants? Okay? Or, why we should hire you? Yan, ganyan. So, yung sagot ko, binasi ko lang sa aking, what is my course? Okay, example, I am a criminology. Yeah, I am a criminologist. Sabi ko, yan, punta ka lang doon sa mandate and i-connect mo kung ano yung meron ka doon. For example, ako ay isang criminology. Mayroong mandate ng Bureau of Protection to investigate its causes, yung sunog, kung paakit nagkaroon ng sunog. Okay? Kulik ko lang doon na, sir, because I am a qualified, ang aking pinag-aralan ay criminology, and meron po tayong background about sa investigation, and if I hired o kung ako ay matanggap, okay,
meron na po akong background knowledge about kung paano yung pag-conduct ng investigation o ganyan. Alam ko na kung ano yung mga basic na gagawin during investigation because sabi ko nga, I am a criminologist. Ayan. So, the Bureau, based sa mandate ng Bureau, ay kailangan ng mga investigator. So, pwede po ako maging investigator, sir, ma'am, based on my credentials. Okay? Naman ay isang teacher, education. Tanungin ka ngayon, why we should hire you? What is your edge over the other applicant? Ano yung kalamangan mo sa ibang applicant? Okay, bakit ka namin i-hire? Anong meron sa iyo? What is your strength? Okay? Ngayon, punta lang doon sa prevention. Alam nyo kasi, yung isang pinakamalaking trabaho na ginagampanan ng Bureau of Protection ay yung prevention. Dito sa prevention, maraming ginagawa yung Bureau of Protection. Okay? Na mga lectures, pagkandak ng mga drills, seminars, establishments, sa mga buro barangay, sa mga buildings. Okay, yan, nag-conduct po tayo ng mga ganyan, sa mga schools, okay, sa mga kabataan. Nagturo po tayo ng paano mai-prevent yung apoy, na paminsalang apoy, fire prevention. Okay, lectures and seminars, conduct. Ngayon, kung isa kang teacher, during that interview, tanungin ka ng mga ganyang tanong, ano yung, connect ka lang doon. Sir, because I am a teacher, and of course, I know, alam ko kung paano i-deliver ng maayos ang aking mensahe sa mga tao. Kasi nga, ito ay aking may background ako kung paano ko kunin ang kanilang atensyon. Meron akong background kung paano kong makuha ang kanilang interest during lectures and seminars. So, ganyan. Because nga, ako ay isang teacher, tinuruan ako during sa aking pag-aaral kung ano yung gagawin, kung paano ma-deliver ng maayos ang mga mensahe or mga lectures na gagawin. The Bureau, ang Bureau of Protection ay kailangan ng mga instructor, kailangan ng mga educator. Okay, ang Bureau of Protection ay kailangan po ng educator na kung saan ay magtuturo sa public, okay, sa mga establishments, mag-conduct ng mga seminars and lectures para ipalaganap ang fire prevention. At ako po ay bilang isang guro, ang aking kurso ay malaki po ang aking may ambag sa trabahong ito. Okay? So, ganyan po. Kaya na yung bahala kung paano po inyong i-deliver, pero yan po yung inyong dyan po kayo mag-focus. Okay? Sa mandate, sa trabaho, kung bakit nag-exist yung isang organization. Nurse ka, tanungin ka ngayon, bakit ka namin kailangang i-hire? Ano yung kalamangan mo? Ano yung strength mo? And etc. Ano pa? Sabihin mo lang, strength mo, kalamangan mo. Okay? Sabihin mo lang, punta ka ngayon sa mandate, as a mission. Okay? Nakalagay doon, respond to man-made and natural disasters. Okay? Isang nurse. Okay? Sabihin mo lang ngayon, ikaw ay isang nurse. And of course, meron akong knowledge about how to handle mga tao na nasugatan, how to handle injuries na ganyan during rescue. Yan. And yes sir, ako ay isang nurse, and the Bureau of Protection, ang isang trabaho na ginagampanan ay pag-responde ng mga emergencies, ito man ay maging natural or man-made disaster.
Okay? So ako bilang isang nurse ay alam ko kung paano gawin ang pagbibigay ng paunang lunas sa mga nasugatan o anuman ang kanilang nararamdaman. Sapagkat nga ito ay aking meron pa kong background about dito. So ganun lang po. Ano po yung meron sa inyo? Punta po kayo sa mandate, sa mission ng Bureau of Protection, and doon po ninyo ituunan ninyong strength. Okay, kung ikaw ay isang crime, education, okay, IT, kung IT ka doon, i-focus mo yun doon sa prevention. Ako ay isang IT sir, sa fire prevention through social media. So yan sir, magaling ako kung sa pag-handle ng computers. So through social media, sa ating mga daily posting, meron po tayo dyan sa ating Facebook page, Cyber Station. Okay, sa regional, meron din tayo mga ganyan pinopost. So sabihin mo dyan na kailangan din ng BFP ng isang magaling sa computer or mayroong background sa computer. Okay? Kung ikaw ay IT. I-insert mo lang dyan sa prevention. Okay? Ngayon, ikaw naman ay isang engineer. Tinanong ka, what is your strength? Why we should hire you? What is your, ano yung lamang mo sa ibang applicants? Okay? Ano yung meron ka kung bakit ka namin kailangan i-hire? Ano yung meron sa iyo? Ngayon, siya kang engineer. Ako po naman na isa na ginagampanan ng Bureau of Protection ay yung pag-inspect ng mga buildings. Okay? Kung ito ba ay safe, kung ito ba ay nag-comply sa Fire Code of the Philippines, ikaw po magiging enforcer ng law. Okay? Kung ikaw ay isang engineer, electrical, civil, engineer, etc., tunik mo lang doon. Sir, yung isang mandate po ng Bureau of Fire Protection ay yung pag-inspect ng mga buildings kung ito ba ay nagko-comply sa ating fire code. Ako bilang isang engineer ay meron pong background kung, for example, ikaw ay electrical engineer, kung ang kanilang ginamit nga ba talaga na mga wires ay tukma or sakto. Okay? Kung ikaw naman ay isang civil engineer, base sa instruction ng building, kung ito ay tama ba, mga ganyan, basta alam mo na yan, i-connect mo lang doon sa mission, sa mandate ng bureau na ganyan. Okay? Because ang bureau ay isang trabaho na ginagawa ay yung pag-inspect ng building na ba't ito ay safety. Okay? Pag-conduct, pag-enforce ng law ng fire code. Ako ay isang engineer, meron akong background about sa mga tamang sukat ng mga wires, yung mga sukat ng mga amperahe kung ilan dapat sa isang pinapatayong bahay or establishment or business establishment or buildings. So ayan, kung ikaw ay civil engineer yan, ipukul mo lang doon. Okay? Kung ano yung meron ka, ano yung kaya mong gawin. Okay, kahit ano po yung course natin, ano pa yung course natin ngayon, umanap kayo ng meron kayo sa inyong strength at i-connect po ninyo doon sa mandate ng Bureau of Fire Protection. Ayan, dahil yan sa prevention pa lang, sa investigation, yung mga crime dyan, magaling dyan. Sabi yung mga crime sa enforcement of the fire code, mga electrical engineer, mga civil engineer, etc. Then, responde naman sa mga emergency, sa mga nurses, mga ganyan, sa mga IT, yan, mga ano pa, kung basta naman yung course mo, at kung ano yung meron ka na pwede mong i-connect sa mission, sa mandate ng bureau, gawin mo yun. Okay, lagi mong sabihin na dahil the bureau, ang isang trabaho ng bureau, yung trabaho ng example, kung ikaw ay applicant sa BFP, yung trabaho ng BFP, yung mandate niya is ganito, ganyan. Ibig sabihin, pag sinasabi mong ganyan, ibig sabihin ay
alam mo rin kung ano yung magiging trabaho or mandate mo. Okay? Yan lang po yung ginagawa ko noon during sa aking mga interview. Kasi nga, hindi naman tayo isang first time applicant. Tayo din naman po ay pabalik-balik. So, dyan po ako lagi, yan po lagi yung pinupuntahan ko, yung mandate. Kung ano po yung mandate or mission ng isang organization. Kung ano po kung ano po ang iyong ina-applyan. Okay? Tulong po yan na diskarte na ginawa ko sa aking pag-apply, at sana ito din po ay makatulong or makakuha din po kayo ng idea sa inyong pag-apply ngayon. Good luck po sa inyong lahat. Don't forget to like and subscribe, and see you po in my next video, and God bless you all.